Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ang mamamayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, sa inyo ang ating palatuntunan sa loob ng isang oras na talakayan. Kasama po natin ang mga nagagandahang mga opisyal ng Department of Interior and Local Government. Mamaya makikilala po ninyo sila. Ngayon ay atin mo nang kilalanin ang ating mga media practitioners na atin pong kaagapay sa ating pong Tipon-Tipan program sa mamagitan ni kasamang Jeanette Valentin Bakiran. Good morning kasamang Oliver at sa ating pong mga bisita from the DILG. Makakasama po natin sa araw na to. From my right, we have Miss Angeli Lubo Mercado. Sa RPN DCCV, we have kasamang Munding Pancha and kasamang TJ Tudao. And of course, ang chief po ng Philippines News Agency, si Sir Sim Dilan. At ang ating mga kasamahan dito sa PIA, we have Mr. Modesto Ferrer and Tony Goyagoy, we have Mr. Benji De Iro and Alvin De Los Santos. At sa RBC, ang ating kasama si Chavita Balanza at sa Clearview si Marshall Bakiran. And of course, si Ate Letlet Taliping at Manita Balanza sa DWPE Radyo ng Bayan. Okay, yung iba po ay makakasama natin na mamaya dito sa ating palatuntunan. Ngayong umaga ay mapalad po tayo dahil kasama natin ang hepe ng Local Government Capability Development Division ng DILG, si Madam Consuelo Castañeda. Magandang umaga po, ma'am, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa atin pong imbitasyon. Magandang umaga naman, Oliver, at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng isang pagkakataon para naman maipahayag namin sa ating mga kasamahan sa gobyernong lokal kung ano-ano mga programa namin ngayon sa DILG, ang kanilang departamento. Yes, isang bagong programa po ang kanilang isi-share sa atin mamaya. And of course, kasama niya si Ma'am Mabel Anog, ang Local Government Operations Officer 4 or 5 ng DILG. Muntik ko nang mai-demote si Ma'am. Good morning po, Ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng taga-panood ng ating programang Tipon-Tipan. So this morning, marami po tayong matututunan regarding po sa mga programs ng aming departamento para sa mga local government units. Okay, ayan po nitong mga nakaraang taon ay ilang beses din po nating naging tema sa atin pong pagtatangkal ng Tipon-Tipan, yung pong tinatawag nating Seal of Good Housekeeping o yung SGH. At nakailang beses na rin ho nating na-discuss with other officials ng DILG yung pong anak ng SGH na tinatawag ho nating Seal of Disaster Preparedness and yung pong yung tawag dito sa kanilang award system na kung saan yun ang dahilan kung bakit meron pong mga LGU ngayon na sa kanila pong hangarin na maibigay ang wastong serbisyo publiko ay inaayos nila yung kanila pong mga hindi lamang dokumento kundi yung kanilang paglilingkod bayan. Pero ngayon meron na naman pong bago. Ewan ko kung anak ito or apo na ng ating Seal of Good Housekeeping. Ano nga ba ito, Madam Elo, itong tinatawag nating Seal of Good Local Governance? Okay, may bago nga pala tayong programa ngayon, no? Ang Seal of Good Housekeeping, yun ang dati natin. Pero kailangan itaas din natin ang antas ng ating recognition sa ating mga local government units dahil nga nakikita natin na noong 2012, dati yung Seal of Good Housekeeping natin, no? Nakita nila na 84% na ng ating local government units pumasa na sa ating Seal of Good Housekeeping. Ang ibig sabihin, siguro itaas naman natin ng konti para sa ganon hamunin natin pa sila, no? At itaas natin ang governance nila, ang kanilang pamamaraan at pamamalakad na at kanilang mga gobyernong lokal para sa ganon tingnan natin kung paano natin sila mabibigyan ng recognition pa. Okay. So, ang Seal of Good Housekeeping, sabi nga ni Oliver kanina, no, nag-focus sa good housekeeping. Ang focus niya actually ay yung transparency and accountability, wherein ang tinitingnan natin, tama ba yung paggamit nila ng kanilang mga pondo? Ginamit ba nila sa tamang paraan para sa ganon as mas marami pa ang mabibiyayaan ng mga limitadong pondo ng ating gobyernong lokal?
So, sa pamaraan nito, meron tayong programa na nakaangkla sa Seal of Good Housekeeping na kung saan doon nila tinitingnan kung tama ang pamamaraan ng paggamit. And that is what we call sa ating division, sa DILG, Departamento ng ating lokal na pamahalaan, no? Yung full disclosure policy natin na kailangan i-post mo yung mga, kailangan yung financial transactions ng isang local government unit, kailangan nakapost yan. Meron tayong sinasabi na portal, na web portal natin, at doon kailangan i-post mo siya, nakikita ng ating, tinitingnan niya ng ating Bureau of Local Government Supervision sa ating central office. Now, dito naman sa lokal, kailangan pa rin i-post mo yung 14 na dokumento on financial transactions reports ng ating local government units sa 3 conspicuous places. Okay. Kailangan makikita lahat yan ng ating mga kasamahan, ng ating mga constituents. Saan nga ba, magkano na ba ang generated income ng ating local government units? Magkano yung mga financial assistance na ibibigay sa kanila? Saan ginagamit ang mga ito? So, kung hindi mo ma-access yan sa ating web portal na sinasabi, kailangan i-post mo rin siya sa 3 conspicuous places. Ano yung 3 conspicuous places? Hindi ibig sabihin, nag-post ka ng doon sa 3 sulok. places, sulok ng isang municipal compound, tama na yon, hindi po. Ibig sabihin, conspicuous, kung saan nagko-converge ang mga tao. Okay? So, halimbawa, doon sa munisipyo, okay, lagay mo na siya doon. Isa lang yon. Okay. Pwede naman sa market, di ba maraming tao doon? Or sa iba pa, sa simbahan, maraming nagsisimba doon. Or other places na maalam natin kung saan maraming taong nagtitipon-tipon para sa ganun makita nila, ito pala ang income ng aming mga munisipyo. Ito yung mga napupunta sa mga coffer ng ating munisipyo, syudad, or ating probinsya. And then, ito pala kung saan ginamit ang ating pondo. So yun ang isang tinitingnan ng Seal of Good Housekeeping natin. Ang isa pa is, dalawa kasing component yan pa, on transparency and accountability. Yung COA natin, Commission on Audit, tinitingnan din kung ang paggamit ba nito ay tama, pumapasa ba sa sinasabi nilang accounting and auditing rules and regulations. So yun ang actually yung major indicators na tinitingnan kung paano ina-assess kung isang probinsya, syudad, or munisipyo ay pasado sa sinasabi nating Seal of Good Housekeeping. Gaya nga ng ating mga pamilya, di ba? Sinong housekeeper? Good housekeeper ka kung marunong kang gumamit at i-budget, kumbaga, yung pondo na binibigay ng ating mga asawa, di ba? Ganon yun. Ganon din yun. Okay. Mabalikan ko lamang, ma'am, ilang porsyento po yung pumasa sa Seal of Good Housekeeping? Yung SGH po muna, ma'am. In 2012, ang nakarecord sa amin is 84% na. Kaya nga sabi nila, it's high time that we're going to raise the bar. We believe that local government units has already learned the ruminants on how really to promote good governance in their respective local government units. So, kailangan itaas na rin ang antas natin. We need to challenge them further. Yes, So, ito nga ang Seal of Good Local Governance na sinasabi natin. Sa tingin nyo, ma'am, doon sa ilang porsyento na lang, 26% ang ating pong parang nakikitang medyo hirap doon sa mandato ng Seal of Good Housekeeping. Ano po ang nakikita nyong dahilan at bakit hindi pa rin po nila na, kumbaga parang nakamit yung pong ating pong hinahangan? Yes. Kung minsan hindi natin actually, we could not actually give the blame to the local government units dahil gusto nga nila kung minsan, but there are hindrances, bottlenecks. Like for example, sa portal na sinasabi natin, internet yun, yung IT natin, kailangang mag-post sila kasi sa web. So, we have to consider na may mga local government units natin na medyo hirap sila sa internet. Wala silang internet Yes. connections. Then, pero ang isa naman dyan, pamamaraan would be for them to comply na kailangang i-post nila sa conspicuous places yon. So, when it comes to the portal, siguro mas nakakaalam si Mabel, i-explain niya paano nga ba ito dahil siya nga ang may hawak sa ating division, yung programa on the
posting and uploading of the full disclosure policy natin, yung financial documents natin doon sa web portal natin. May? Okay. Si Ma'am May, sa financial pa rin po tayo. Yes, po, Yeah. ma'am. Doon sa sinasabi mo kanina ng 26% yung hindi ah, hindi SGH recipient. So, ang kadahilanan nito, yung sabi nga ni Ma'am Elo na wala silang internet connectivity and they're hard up dun sa pagpo-post sa full disclosure portal natin. So, marami yung mga LGUs na yan, yung hindi nakapag-prepare ng mga financial documents kasi we require LGUs to post yung 14 financial documents doon sa ating portal. So, from we have the may mga annual documents tayong pinopost at yung mga quarterly documents din. So, sa makatuwid, ma'am, yun lang yung parang pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi pa sila SGH recipient. As to the other programs naman na ating tinitingnan, ay maayos naman po dito Maayos sa mga naman, pero ibang munisipal. ito kasi yung tinitingnan ng ating central office is more on the posting. Yung posting requirement, yung compliance to the full disclosure policy kasi natin. So, doon sumasablay yung mga LGUs natin na syempre, hindi sila nakaka-cope dun sa mga criteria for the SGH to become an SGH recipient. Okay. So, eto, ngayon sa SGLG, ma'am, ano po ang kaibahan niya doon sa SGH? Alin po doon ang medyo na level up? Yeah, okay. Bago sagutin yan, Oliver, no, gusto ko rin idagdag pa rin na kung ang pag-usapan natin ay yung Seal of Good Housekeeping, no, yung sinabi kanina ni Mabel, actually that only focuses on the full disclosure policy of the department, which is only one of the indicators para doon sa assessment sa Seal of Good Housekeeping. Ang isa pa doon ay yung COA findings. So kung meron nakita ng COA, gaya ng sinabi kanina, na adverse opinion or adverse findings, ibig sabihin, hindi tamang pamamaraan ng paggamit doon sa pera or kaban ng bayan, magkakaroon ng findings ng COA, ang opinion nila, at kung yun ang lumabas sa kanilang findings, yan ang isang magiging sagabal ng isang local government unit, probinsya, syudad, or munisipyo na hindi papasa sa ating Seal of Good Housekeeping. So, malaki ang role ng COA. And that is why we call it accountability, transparency, and accountability. Transparency, because you have to post, let it be known by the public, lahat ng mga tao, ano ba yung mga financial transactions mo. Accountability, dahil kailangan tingnan din ng COA kung tama ba ang pamamaraan ng paggamit ng pera or kaban ng bayan. Now, going back to your question while back, ano nga ba, paano tumaas ang antas ng ating, from the Seal of Good Housekeeping to the Seal of Good Local Governance. So, itong programa na ito, yung SGLG natin, Seal of Good Local Governance, actually now, nag-metamorphose from 2 programs na. Okay. So ito sabi natin, kailangan we have to raise the bar, sabi nga, taas natin ang antas. Hindi lang sa good housekeeping, accountability and transparency, kailangan tingnan, ibig sabihin kung magandang paggamit nila ng ating 84% of our local government units, kung maganda-ganda na nga ang paggamit nila sa pondo ng kanilang bayan. Ibig sabihin, nagiging responsive na rin yung mga services na binigay nila sa kanilang mga constituents, ng mga tao sa kanilang mga komunidad. So, gumanda-ganda na rin ang serbisyo nila. So, yon papasok ngayon ang ating local governance performance management system. Matagal na nating programa yan. In fact, in the 1990s, LGPPM yan, Local Government Performance Measurement pa rin noon, no? Pero manual lang yan noon. Kawawa nga kami, haba-haba yung pinaglilistahan namin, tingnan namin. Paano ba ito? Ano ba yung service delivery nila dito? Manual pa lang yan, wala pang masyadong IT eh. So ngayon, with the IT, meron na nga tayo, nag-scale up tayo. Diyan sa LGPMS, meron na rin tayong LGPMS portal na sinasabi, no? Ito yung tinitingnan niya
kung paano ba yung performance level ng isang local government unit ng probinsya, syudad at ang ating munisipyo, kung paano niya binibigyang pansin, no, ang mga pangangailangan ng ating ang kanilang mga constituents along, okay, we have the valuing fundamentals of good governance, sinasabi natin, partnership with the CSOs, okay, paano sila nakakatulong, minamaximize ba nila actually yung mga dapat na pwedeng itulong ng ating mga CSO partners, PSO partners, ang ating NGO partners, yun ang tinitingnan naman. Okay, yung administrative naman, governance nila. Paano ba yung pamamalakad nila? Okay. And then, yung social service deliveries, lahat ng sector yan. Andyan yung education, social services, lahat-lahat ng social services tinitingnan under health, tourism, at lahat-lahat na. Now, meron naman tayong environmental services. Paano pinangaalagaan ng ating mga environment? Ano ba ang mga serbisyong kanilang naibibigay, na itutulong? Meron ba silang structure to support all of this para sa ganun maganda ang pamamalakad natin at pag-deliver natin ng mga serbisyo along these concerns? And also, the economic services natin. Ano ba yung mga nagagawa ng ating local government units na pamamaraan o estratehiya para sa ganon, makapagkuha pa tayo, no? We can still lure or get some other investors para sa ganon, mag-invest sila sa ating lokalidad para magkakaroon makakapag-create pa tayo ng more job opportunities sa ating mga kasamaan, sa ating mga komunidad. So ito, yun yung tinitingnan ng LGPMS. However, dati kasi, no, self-assessment ito eh. Ang LGU, ikaw na, ito yung tool natin, sabi ng DILG. Ito yung tool natin, i-assess mo, tingnan mo. Yung sarili niya. Yung sarili mo. Dahil kung ano man ang result nito, sabi natin, ay gamitin mo siya para sa ganon, kung saan ka mahina, gawan mo ng paraan pa. Para sa ganon, matugunan natin lahat ng pangangailangan ng ating mga constituents. So yun, self-assessment siya. Okay. So maganda-ganda naman ang naging takbos niya. Although there are times na, tama ba? Objective ba? But we assume na, and we believe that local government units already reached that maturity level na naintindihan nila na yung self-assessment na yun is hindi para sa amin. Kundi, although kailangan din namin, tinitingnan namin dahil kung saan sila mahina, actually ginagawa namin sa aming division din and that ng DILG, tinitingnan namin, nire-review namin, saan mahina ang mga local government units. At doon kami kumukuha ng datos para sa ganon, doon namin gagawin, mag-program, layout ng programs natin, para sa aming mga interventions, para sa ganon, we could still further develop capacities of the Para local government matulungan sila, units. ma-assist. Okay, matulungan Oo. natin sila. And then, more importantly, of course, is sila mismo, alam nila na gamitin ito sa kanilang development planning exercises. Dito tayo mahina, kailangan mag-focus tayo ng resources dito, kailangan gagawa tayo ng mga programa para sa nang ganon, ma-address natin at maitaas natin ang antas ng serbisyo natin dito sa area na ito. So, ganon ang nangyari. So, self-assessment, noon yon. Pero starting this year, with the launching of the Seal of Good Local Governance, hindi na siya self-assessment. This is now going to be assessed by the teams that are being organized by the DILG. We have the RAT na sinasabi natin, yung regional assessment team natin, that will now assess the local government units. At ang mga indicators na ito, no, pinagsama na ngayon yung LGPMS indicators natin at ang ating Seal of Good Housekeeping. Okay. So, governance, good performance on governance, plus accountability and transparency, now na ipanganak na itong mas maganda na ngayon, which is now a recognition on good performance of the local government units in delivering and responding services to their constituents and how they properly manage their resources in the local government units. So yun Okay. ngayon ang ating Seal of Good Local Governance. Okay, so yun yung kabuuan niya, no? At least nakita natin kung ano yung pagkakaiba ng Seal of Good Housekeeping doon sa bagong Seal of the Good Local Governance. We acknowledge muna si kasamang Digna Pagulayan ng RPN.
Si kasamang Gine, sa kanyang katanungan. Ma'am, ito pong seal of local governance, ano na yun? Seal of good local governance. Meron po bang per category, ma'am? Like for Class A municipalities, second class? Kasi, syempre, pag Class A, marami pong pondo yan. Marami po talaga silang mga resources compared po dun sa mga lower class municipalities. Yes, actually, no? Itong Seal of Good Local Governance covers all local government units. Ibig sabihin, ang coverage nito, probinsya, i-assess natin, siyudad at munisipyo. And then, we also have to consider that, di ba? Dahil we also recognize na higher income local government units could provide more services at mas maganda yung mga serbisyong na ibibigay nila. So, with that, ni-recognize namin yan dahil meron kaming mga categories. So yung mga indicators natin, assessment tool natin, nakategorize din. Meron yung pang-probinsya, ano ba, lalo na tinitingnan din natin, ano ba yung level of services provided in the local government code na dapat bigyang pansin ng ating probinsya. So doon na rin, nakaangkla na rin sa local government code na isa pa yon, basis in the formulation of the indicators for the assessment. So for the cities, meron din tayo. For first class municipalities, second class, third, fourth, sixth. So na-divide po din siya. So we categorize also these LGUs in the formulation or in the formulation of the assessment tools appropriate to their level. So ganun po ang ginawa namin. Hindi siya pare-parehas. Okay. Pero doon sa mga nasa 4th to 6th class po, ma'am, iba pa rin po ang tool Iba para rin sa yung kanila? tool natin doon. Kasi we have to recognize naman na kahit naman gaano kagusto ng ating mga local officials, no, na ibigay lahat ang pangangailangan, meron silang limitasyon sa kanilang resources. Mm-mm. Okay. Although the DILG also have tried to really address the issue, tumutulong din tayo dahil meron tayo yung PCF na sinasabi natin, yung Performance Challenge Fund, which was launched by the then Secretary Jess Robredo Robredo. in kailan ba yun? 2010, no? In 2010, doon nag-umpisa yun. So 34 lang siya, actually, 34 beneficiaries. Then after that, nung nakitang napakaganda, no? Nag-focus tayo doon sa yung maralita talaga ng mga local government units, 4 to 6 class municipalities. Then nung nakita yung performance, yung implementation niya, dumami ngayon. So in terms of billions, I guess. So naging maganda kasi ang resulta, naging maganda ang implementation scheme natin dito. Kaya ang nangyari, nabigyan ng pansin at nag-boost ng gobyerno natin ang mas marami pang pera at umabot yata ng billion na. Okay. I-welcome muna si kasamang Marco Caspe at si kasamang Rolando Gaygay ng UNTV Cagayan. Si kasamang Angeli sa kanyang katanungan. Ma'am, good morning. Kay Ma'am Consuelo po. Ma'am, yung sinabi nyo kanina na 84% compliant na LGUs, 84% is a good number na po kasi compared dun sa 24 na ano. Nakatulong po ba yung Performance Challenge Fund doon sa 84% na maging compliant? Yun po ba yung naging motivation nila o pang-boost ng kanilang effort para maging recipient dun sa PCF? Or dun sa SGH po pala? Yeah, partly. Dahil ang PCF natin, no, before you will be able to avail on the loan windows, yung mga program windows natin sa DILG and other programs of the government, no? Actually, nakakatulong siya dahil we made it a point na pag Seal of Good Housekeeping recipient ka, meron tayong binibigay na incentive that is for the cities and municipalities, 1 million, and then cities yata is 3 million. So nagbibigay tayo ng insentibo sa kanila. But over that, and what's more important is, nare-recognize nila the importance of that at nakakatulong sa pamamalakad nila. So yun ang mas maganda doon. Totoo nga na they were also motivated because of the incentive that's being given. But then, what's more important probably is that we were able to instill in them na ito
yung magandang pamamalakad at panggamit sa ating mga limitadong kaban ng bayan ay nakakatulong sa ating mga less fortunate brothers and sisters in our communities. Okay. Follow-up? Follow-up Okay, question, sige. ma'am. Doon naman po sa 26% na hindi pa recipient, ano naman po yung effort ng DILG para naman po iangat sila at maging recipient sila this year ng SGLG? Actually, hindi namin, sabi nga ng ating secretary, no, Secretary Rojas natin ngayon, wala daw iwanan sa ating sa DILG. Kasama namin kayo, of course, no, dahil parte naman tayo ng komunidad. So, walang iwanan. So, kung hindi ka pupwede sa ating recognition, gagamitin natin ito, sila at kami, dahil kung ano man yung resulta, kung nag-assess kami kasi sa local government units, hindi namin sila kaagad iniiwanan. We see to it that at the end of the day, we give them always the feedback we feed them back the result of our findings. We tell them their strengths and weaknesses. And more often than not, they are very receptive to the feedback that we do. And we try to guide them na, ito yung, congratulations, ito yung napakagandang strength ninyo. However, we need to further do something about this. Kaya lang, kung kailangan ninyo ang tulong namin, ito yung DILG natin, makakatulong sa inyo along these areas. We provide you with these services to further develop your capacities, free of charge, of course. Pakainin lang kami, o kahit na hindi. Sige. Oo. So, these are services that we could provide, technical assistance, free of charge. Just communicate with us, and then we will immediately come to your LGU and help you along with this. Tsaka meron naman kayong local government operations Yes, officer, meron ma'am, din di kami ba? doon na Pwedeng tumutulong sa directly. kanila. Okay. Oo. Now, other than that, I would like to add, no, the SGLG kasi, yung SGH natin kasi, that is one, if you remember yung BUB natin, the Yes, bottoms-up budgeting, now called the grassroots participatory budgeting, no? So, yan is one of the requirements na ibinibigay natin para sa ganon, condition rather, ang isang local government unit. Last year kasi, no, for 2014 implementation, 2013 wala tayong GPB or BUB, hindi tayo recipient. Akala nila daw kasi is, ang nasa isipan nila is mayaman ang Region 2. Kaya wala tayo. Kaya hindi nila tayo binigyan ng pondo. However, siguro nakita nila hindi naman ganun kayaman ang Region 2. Okay. Marunong lang tayo siguro mag-alag ng ating mga kaperahan. But then they actually recognize din na kailangan bigyang pansin din ng Region 2. So, for 2014, no, we were able to access or we have 49 LGU beneficiaries. 17 in Isabela, 17 in Cagayan, 9 in Nueva Vizcaya, 5 in Quirino, and isa in Batanes, and that is only Basco. Okay. So, 49 lahat sila. So, isang criteria ng GPB natin, isang kondisyon ng GPB natin is, lahat sila mabibigyan ng 15 million, allocated po yan. But these are distributed doon sa ating mga local government, partner agencies. So, ito yung, meron tayong mga partner agencies, the ILG lang nag-i-spearhead, andyan yung DSWD, TESDA, DOH, DepEd, and other service agencies natin. Tourism, nandyan yung DOLE. Okay. So, lahat ng mayan kasama natin sa programa nito. Now, ang isang kondisyon dyan is, ito nga yung 15 million. Ibibigay namin, makukuha ninyo ito kung passer ka ng SGH. Ibig sabihin, ang DBM, i-release niya, kasi ang DBM, naka-release na kaagad yan, naka-GAA yan, appropriated sa GAA, nakalagay sa kung saan nailagay ang pangalan ng agency na yan as chosen by the LGU. So kung sinabi niya, ito gusto ko DILG magbibigay ng pondo namin na para i-implement ang proyekto nito. Okay. However, tinitingnan din namin kung nakaangkla nga siya sa aming programa. Kung hindi naman, dahil pinaprocess naman namin sa RPRAT natin, Regional Poverty Reduction Action Team natin, at tinitingnan, tama ba na sa atin yan? Kung hindi, sinasabihan natin yung partner agency, baka naman mas pwede sa inyo ito. O kung nag-uusap kami, sige, sa amin na lang ibigay. So kung nagkataon na sinabit natin sa central office natin or sa NAPSI na ito,
para sa DILG. Okay. So yung pondo na yan, i-release ng DBM sa DILG or sa DSWD or sa DepEd. And whatever case it will be. So ganun nangyayari. Ngayon, ang sinasabi nating SGH na yan, no, Seal of Good Housekeeping pa naman, wala pang SDLG. So isang condition is, sigurado ka nga na LGU na meron kang 15 million. Ang condition nga lang is, kailangan pasado ka sa SGH para sa ganun, ang DILG, kung nasa amin yung pondo, ibibigay namin sa iyo ang pondo. No? In addition to our requirements, meron pa namang other requirements of the program na yan. Okay. So, ibibigay namin sa iyo at ikaw ang bahalang mag-i-implement. Pero kung hindi ka pasado sa SDH, sa iyo pa rin yung pondo kasi hindi naman yung local officials ang kailangang i-penalize natin. Kundi yung mga tao, if you deny them already of that fund, then you are denying the objective of this program. Dahil this program actually is anchored on poverty alleviation. Sino ba ang poor? Yung mga local officials ba? Hindi. Yung mga less fortunate members of the society. So you will be denying them if you will not give them the funds. So ang ginagawa natin, no, would be ang departamento kung saan nakarelease ang pondo ang mag-i-implement. Sa kanila pa rin. So, parang kumbaga, parang hindi diretsong ibabagsak hindi sa na LGU. ibibagsak sa kanila. Yun lang ang isang pan na yan. Ang hindi may ibibigay sa kanila. So, that is on the PUB aspect naman. So, wala na yung SGH ngayon. We believe that instead of the SGH, for next year, 2015, we shall already be using the SGLG. Si kasamang gabi sa kanyang katanungan. And we welcome si kasamang Tere pala. For traditional politicians, ma'am, nabibihira naman ngayon na this is too tasking and too demanding on their part. Can you share with us mga experiences ninyo? Especially, si Mayor, siyang nanalo ngayon and then maganda performance niya following all of these policies ng DILG. And then the next election, natalo siya, may nanalo na iba. And then this mayor nanalo is uncooperative. Have you encountered such politicians? And paano nyo ginawa yun? Of course, it's the law. Pero ang point dito is, naka-experience kayo ng resistance, ng binaliwala kayo, na wala yan, akong mayor, yung mga ganung tipo. Have you experienced those? In the region, of course. We always consider the uniqueness of a person, uniqueness of managerial uniqueness of every manager. Ang DILG naman na-expose na sa lahat ng klaseng managers, leaders. From the time that you are being trained at the DILG, kasi medyo rigid ang ating training dyan, it's not just entering the DILG, it's not just passing the civil service eligibility, whatever. But before you can really get into the higher ranks of the DILG, you have to pass through the different rudiments and challenges of becoming a manager or becoming a senior staff, such as you cannot be promoted unless you are being hired now, be it administrative or that of the technical, dahil meron kaming proseso at requirement that you have to pass the PQE, the pre-qualification, although we are now veering away, but that would respond to the issue of our brother here, partner here. You need to pass the pre-qualifying examination, that is the PQE, be it administrative or technical. And then the moment that you are a technical, considered in the technical, no, you have to undergo the process of the training for the 6 months period, and that would be 3 months will be for your center training. The 3 months will be the exposure to the field, and then field immersion, no, where you will already be immersed with the local government officials, where you will already learn how to deal with the local officials, how from the barangay up to the highest officer of that local government unit, from how you're going to deal with the civil society organizations, the people in that area. So lahat-lahat ng ito sa field immersion natin, 3 months will be given to you. And it's not an assurance na kung pumasa ka na doon, natapos na yung 3 months na yun, wala na. No, because there will still be an examination on how you dealt with those people. You are given requirements to fulfill. At after that, may examination, and after that, meron pang revalida na sinasabi natin na for 6 months na naghirap ka doon, na-expose ka doon sa lahat-lahat ng rudiments
meron kang makikitang antipathic, considering the uniqueness of a manager, yung mga hindi responsive, no, na mga local officials, lahat ng iyon tinitingnan mo, dapat i-angkla mong sarili mo at dapat i-adjust mong sarili mo. So lahat ng mayan expose ka na dati yung lowest level namin kasi is yung LGO2, no. So lahat ng mayan kailangang pagdaanan mo. Ang masakit diyan pag sa revalida namin after 6 months, kung hindi ka pa rin papasa, hindi ka maipropromote hanggang LGO2 ka lang. Hanggang LGO2 ka lang. Kailangan i-promote mo yan. So kung hindi ka pumasa, babalik at babalik ka pa rin doon sa umpisa ng 6 months kung gusto mong mai-promote later on. Kung hindi mo i-undergo yan, magre-retire ka sa DILG as a technical men, LGO2 lang. So ibig sabihin, yung mga senior officers na namin, considering all yung mga exposure namin, sa kahit anong klaseng mga local officials na makita na namin. Tao lang tayo, of course, na kung minsan nagre-react. But then, pumapasok pa rin sa amin yung ang ating mga trainings on how we should calmly meet whatever type of managers or local officials that we meet along the way, wherever we are being assigned. Yun siguro ang isang may pagmamalaki naming training ng DILG for our field officers at sa aming lahat dyan. Kumbaga kayang-kaya nilang harapin anumang klase ng leader ang maupo, ano? Kasi hindi natin talagang maiwasan, ano, yung sinasabi ni kasamang Benji, na meron talagang mga local leaders, lalo na kung hindi magkapartido sa kanyang pinalitan. Totally lahat ng programa nung nauna, palitan. Parang ganun. Okay. Sa ating pang ibang mga kasamahan, si kasamang Digna, kasamang Marco, and kasamang Tere sa kanilang katanungan. O mamaya. Mga natahimik sila bigla dahil doon sa katanungan ni kasamang Benji. But anyway, ang matanong natin dito, ma'am, pagdating doon sa, kasi kanina doon sa SGH, meron yung Performance Challenge Fund, na kung sino yung nakakuha ng seal, may premyo. Dito po sa GLG, Seal of Good Local Governance naman, ma'am. Meron bang reward na may bibigay? Actually, hindi pa finalize kung ano ang ultimate reward yan. However, ito pa rin is, will be a form, it's in fact a form of incentive dahil nga, magamit mo ito, no? If you are a passer or Seal of Good Local Governance, you'll be able, gagamitin na naman ito, although hindi pa na-finalize dahil yung last na guideline namin on the GPB is that you have to be a Seal of Good Housekeeping passer bago ikaw makapag-implement ng project. And by 2015, lahat na ng local government units, total na yan, 93. Except the province. Hindi kasi kasama ang province sa grassroots participatory budgeting natin. We only have it, cities, municipalities, ang pwedeng recipients dyan. So that, kung ito, gagamitin pa rin yan para ma-implement mong proyekto. May bibigay sa iyo ang pondo para ikaw mismo na LGU ang mag-i-implement dyan. That is one. Now, sa SGLG natin, magamit mo din ito to access some of the program windows of the DILG. And then, ang nakikita ko is even other national government agencies now, because they recognize the importance of the program, no? Nire-require din nila ngayon na kailangan passer ilalagay daw nila sa kanilang mga programa na because before the LGU will be able to access yung program nila, Special on Financial Assistance, kailangan passer din sila sa SGH or the SGLG if that be the case later by 2015. So ganun ang mangyayari. Then other than that, ginagamit din na kung passer ka ng full disclosure natin, no, program, nire-require kasi ng central office natin if you're going to purchase, to access loans for projects of the LGU, kailangan compliant ka sa full disclosure policy natin. Otherwise, kung hindi ka bibigyan ng certification ng ating departamento, then hindi rin i-approve ng lending institution ang iyong loan. And that is actually a requirement of the Department of Finance. So, may tie-up na ngayon, Department of Finance. Pag nag-loan ng LGU, ng pera para mag-put up sila or mag-construct probably ng market,
hindi na nila i-approve yun kung walang certification from the DILG na passer nga sila ng full disclosure. And full disclosure is actually a part of the SGLG. Okay. So kung hindi ka At least- SGLG, hindi ka passer ng full disclosure, walang certification, hindi ka makakautang. Ganun kahalaga yung ating pong yung seal na lang Yes. dito sa ating mga local government units. Kay Ma'am Maybell po dito sa SGLG kasi kanina nababanggit nyo napaka significant noong portal sa ating mga LGUs, yun yung dahilan nung 26% na mukhang hindi pa recipient ng SGH. Dito sa SGLG, meron pa rin po ba yun? Malaki pa rin po ba ang weight nun doon sa ating pool? Actually, para maging recipient ka ng SGLG, meron tayong tinatawag, ina-apply natin yung 3+1 principle. Oo. So meron tayong 3 core assessment areas and the 3 essential assessment areas. So yung 3 core areas, dapat lahat yung tatlong yun, ipasa nila. Ano po yung tatlo na yun, ma'am? Ito yung mga tatlong yun, the good financial housekeeping, yan yung pumapasok na yung SGH natin, yung sa portal, and also yung mga COA opinions. And then we also have the disaster preparedness. So tinitingnan din natin yan. And also the social protection. Kung paano natin may mga programs ba tayo sa mga ating mga less fortunate or yung mga vulnerable sectors ng society like the women, the senior citizens. So yun, tinitingnan natin yun, yung tatlong core assessment areas na yun. And these 3, dapat ipasa to ng ating mga LGUs. Oo. And then we also have yung +1, yung +1. sinasabi nating Oo. +1, na any of the 3. Oo. Ano itong mga to? We have the environmental management, Oo. we have the peace and order, at saka yung business friendliness and competitiveness. So, Ibig sabihin, any of these 3, okay. kailangan nilang ipasa. So, doon sa financial, disaster, sa social protection, kailangan mandatory. Yun. Yeah, mandatory. Dapat Those are the papasa sila core. doon. Okay. Yes. And then plus additional one, among doon sa business friendliness and competitiveness, Yeah. peace and order, or environment. So, And, ibig sabihin, kung magulo, walang peace at order, pero may environmental management, Pero natin pasado pa rin po. titingnan pa rin natin yung ating other essential okay. areas. So, pero yung tatlo, talagang non-negotiable yung tatlong core assessment areas natin na yon. Nako. So, 3+1 principle, talagang mag-a-apply to become an SGLG recipient dito sa recognition natin na nilaunch ng ating departamento. Paano po kayo pumupunta doon sa ating mga LGUs? Doon po ba sa composition ng ating pong RAT na tinasabi ni Ma'am Elo ay lahat po dapat ay magkakasama or meron kayong mga hiwa-hiwalay na team or grupo? Actually po, for Region 2, we have 9 regional assessment teams. So, itong mga 9 assessment teams na to, ito yung mga cluster leaders natin. Yung per cluster kasi yung atake natin for the assessment. Okay. So, in Region 2, there are 9. So, for every ang gagawin natin, ang naging strategy for the Region 2 is to have yung inter-province cross-posting, cross-assessment. So, meron tayong yung for province of Nueva Vizcaya, they will be the one to assess the province of Quirino. Parang for Cagayan, Isabela, Palit-palit. Para walang bias. para walang bias Okay. to protect din yung credibility ng ating data. So, ito, the RAT composed of the 3 members. Yung ating RAT leader will be yung ating mga cluster leaders, From DILG. And then, a member also, they will choose among the MLGOs to be a member of the RAT and of course a CSO representative. So, yung tatlong yun, pupunta sa mga LGUs natin to assess this SGLG based on yung mga indicators provided dun sa ating assessment tool. Okay. So, yun yung gagawin nila. So, madugo siya, pero they have to take
maraming proseso yung pagdadaanan from the preparatory phase ng kanilang assessment up to the post, yung paggawa na ng documentation ready for uploading doon sa ating LGPMS portal din. Okay. Si kasamang Digna ay sino ba? Si kasamang Digna muna sa kanyang katanungan. Thank you, Fer. Good morning po sa ating lahat. Balikan ko lang po yung nabanggit ni Ma'am Con na pag-award ng 15 million. Minomonitor po ba ng DILG kung saan po ito napupunta? Kung talagang nailalagay nga po ba sa Anong mga klaseng project Yes, ang opo. dapat lang? Sige, ma'am. Yeah, good morning. Thank you for the issue, no? Although hindi na SGLG. But anyway, no, maganda naman at we are really very thankful for this opportunity para malaman natin lahat ang proseso ng ating GPB, but babalikan ko itong SGLG afterwards. Okay. Actually, no, on the implementation of the grassroots participatory budgeting, ganito ang proseso niyan. While back, if you recall, sinabi ko na kung hindi passer isang LGU, city or munisipyo, yung pondo na yan, ang mag-i-implement sa proyekto na yan would be the funding agency. So, DepEd, DOH, or DILG. Kung pasado naman siya ang mag-i-implement. At hindi niya pwedeng i-implement yan kung hindi yung proyekto na nakalagay doon sa pondo na yan. Oo, very specific. They cannot. Okay. For example, nagkaroon kami, di napondohan na siya. Ngayon, sabi na nila, hindi na siya. May mga conditions naman na we cannot also do anything about it anyway because nga, like for example, halimbawa ang nangyayari sa Yolanda, they identified a certain project, for example, for the Fisher Fox, halimbawa, process, ano ba yung pwedeng proyekto doon na i-example natin? Something on livelihood, probably. But napondohan na siya. So, yung pondo na yan, nagkataon na pasado ang LGU sa Seal of Good Housekeeping. So, ibibigay sana yan sa LGU para siya na ang mag-i-implement. Or kung hindi naman sa SGH sponsor, yung Department of Agriculture probably or the DOLE or whatever agency na magpopondo dyan, no? Nasa kanila na yung pondo. However, it's overtaken by disaster or events na hindi na feasible ang proyekto na livelihood na i-implement doon. So in that case, no, in instances na although identified na yung project, andyan na yung pondo for the GPB, but the project was overtaken by unfortunate events just like that typhoon, it's not feasible anymore. So ang gagawin ng munisipyo na yan would be, pwede silang mag-identify ulit ng isang proyekto, but it is not within the whims and caprices of the chief executive or the local officials. This will still be again identified by the team, the Local Poverty Reduction Action Team, or the municipal or the city Poverty Reduction Action Team of the city. Ibig sabihin, ang members niya actually is the mayor, but the co-chair, take note the word co-chair, it's not the vice chair. So, the co-chair is a CSO. Ang GPB natin, Grassroots Participatory Budgeting, ensures full participation of the CSOs, the BSOs, and the NGOs. It's not solely an LGU program, no? It ensures the wider participation of the citizenry through the CSOs. So, yung co-chair niya, i-convene niya yon at mag-identify ulit ng membro na yan, the mayor, the CSO, kung 10 yung LGU functionaries, no, na i-designate ni mayor na magiging member ng Local Poverty Reduction Action Team na yan, kailangan 10 rin ang i-elect ng mga CSOs na yan na magiging partner doon. So equal number. Oo, there is an equal number of that. Plus, ang kailangan pa ay it's the women's power. 40% of the composition should be women. So kung 20 sila lahat, kailangan 20% of that would be women from among all of them. So, yun. Babalikan mo yun. Mag-identify kayo ulit. You go back to the table and plan again, identify ano yung Another kailangan. project. Yes. It's not
within the whims of the local officials to identify whatever they would like to be the project that should replace the project that is no longer feasible. Ganun katindi po yun. And that is how the GPB is trying to protect the 15 million, if only to be assured that that fund should be given and focused really to the poor members of the society. Okay. Ganun po yun. Si kasamang Tere sa kanyang katanungan. Thank you kasama Oliver. Good morning po ma'am at saka kay ma'am Mabel. Sineseryoso po kasi talaga na ng mga LGUs yung SGLG ulit, pasensya na po, no? Masyado nilang sineseryoso kasi ang daming nag-open ng mga opportunities para sa kanila. Meron na po bang pag-uusap sa itaas or kung ano man ho yung mga considerations na para po dun sa mga 4th to 6th class municipalities na kapag nakapasa sila, pwede bang ma-classify, maiangat yung kanila pong status kung sila po ay nakakuha na nung pinakamataas na level dun sa SGLG natin bilang isa sa mga incentives po. Yung ganda. Mataas. Thank you, Tere. Ang ganda sana ang incentive yan, no? Okay? Na kung ikaw nga, you will be, kasi very slim ang chance mo talagang papasay. Napaka talaga. It is, talagang itinaas ang antats. It's really a challenge. Sabi nga nila, the secretary, we need to raise the bar of excellence. We challenge the local government units. 84% na sila, nagko-compliant na sila actually sa seal of good housekeeping. So kayang-kaya na nila, na itaas na nila, and they can now meet the challenge to really make good along their performance, sabi niya. So that, if that be the case, napakaganda. But then we have to consider the legal aspect of that because we need to go back to the provisions of the local government code on the determination on the income class of the LGUs. Meron tayong indicators doon, and that is yung requirement that they have to meet the requirement on population, land area, and the locally generated revenues nila, and some others. Hindi ko natuloy maalaala yung iba. And if we go back to that, but that is that's a good idea, no? Na sana this will be a good incentive for local government units that have tried to raise the bar of excellence in governance along their areas of concern in the LGUs. That really would be a very, very good incentive for them. And probably if they could consider that, they need to amend provision, just a little portion of the provision of the local government code. So that would be very nice. Sana nga mapansin nila, no, Tere? Para naman maging incentive nila. Oo. Kasi nga ang LGUs natin, nag-e-effort sila. Ang daming bright ideas ang ating mga local government units, especially yung mga nasa baba, na talagang we in the DILG at kayo din na pumupunta sa kanila, no, meeting them in the communities. You know, there are LGUs which we really respect, the local officials, na nakikita mo talaga their bright ideas and their commitment, dedication to really improve the well-being of their constituents. But their limitation is kulang ang pondo nila. But there are those, no, that are exerting a lot of effort and trying to look to market ideas and do sourcing out get sources from other foundations, the NGAs, para lang makakuha ng pondo para sa kanilang mga constituents. Napakarami sa kanila na ngayon. And we are hoping and we are looking forward to a brighter future for our LGUs dahil itong mga local officials natin, nakikita mo na yung they have reached a certain level of maturity on good governance. Okay, follow up. Yes. Yeah, thank you, ma'am. Kay Ma'am Mabel, kasi speaking of, binabanggit na kasi ni Ma'am Eloy yung mga best practices, nasaan na po yung Region 2 para ho i-collate ito po mga best practices na ito, nang sa ganon, yung mga medyo napag-iiwanan ng mga local government units, meron din silang idea kung paano pa nila mapa-level up ng husto yung kanila pong paninilbihan sa taong bayan. For yung mga best practices po natin, no, ito po yung nakalodge sa ating Local Governance Resource Center. So lahat po ng mga best practices in the region, meron po tayo sa ating parang LGRC, parang it's a library.
parang it's a collection of these best practices na any LGU could come para i-replicate yung mga best practices na dino-document po ng DILG. So we have at the regional level yung mga to. And we also market yung mga best practices na ito. So LGUs could, yun nga, sabi ni ma'am, they could raise the bar of excellence naman na kung ano yung mga magandang nakita nila sa bawat LGUs na yon, pwede nilang gamitin or i-replicate yung mga yon. Para ma-improve din yung kanilang mga performance in the long run. Hirit po ulit. Dito sa Region 2, Ma'am Maybel, ano po yung best practice talaga na imina-market nyo, best practice of Region 2 na imina-market nyo sa labas po ng Region 2? Ano pong particular ano yun? Actually, yung mga, marami kasing areas eh. For example, itong San Mateo natin, ma'am, di ba? Naging galing po awardee siya for the Mongo production. So, that's on the part of the economic, may mga aspect na pwedeng na-document na pala na LGUs could replicate. For example, sa economic side niya, aspect niya, and also its environmental, yung contribution niya on the environment. So, ito, isa yan, San Mateo. And yung mga best practices, we have yung mga fossilized, in partnership din ito with the DTI. Itong mga nare-replicate na it pertains to, may economic aspect siya. So, yan, we have the fossilized dun sa Quirino, and yung mga tourism sites pa. Pero ito pa lang yung ginagawa pa lang for the region na nag-groundbreaking pa lang for the tourism planning. So, yun pa lang yung ginagawa namin kasi ang focus ngayon for us na makasali din sa SGLG, meron tayo kasing doon sa business friendliness and competitiveness. So, ipapasok natin yung ating mga tourism sites na sana ma-document pa nila. So, para at least doon kasi sa may mga documentary requirement kasi doon sa SGLG natin na tinitingnan. So, this is one way na makapasok din yung ating mga LGUs doon sa +1 na sinasabi natin, di ba? Okay. So, yun yung ginagawa po ng Region 2. Ma'am Maybel, may katanungan po dito na pinadala sa atin. Ilan daw po mga LGUs na ang may sariling website? Ito yung sa portal kasi pinag-uusapan natin kanina. At wala daw bang intervention ng DILG para tulungan yung mga LGU meron or walang internet connection? Actually, naging ano na natin yan. May mga LGUs pa rin po tayo na walang website. Pero Especially yung mga nasa malalayo, yung mga upland areas, yung mga walang telephone, yung mga hindi naaabutan ng mga telephone sites. And kaya nga tayo meron yung portal for LGUs na walang website. Hindi na yun yung magiging rason para hindi sila makapag-post. So, nag-create po nag-develop ng isang portal ang DILG for LGUs na mag-post doon ng kanilang financial document. So, yun ang pwede nilang gamitin. Yun ang kanilang pwede nilang sarili. Noon kasi, we require them to have their own website, pero hindi nakakayanan ng ating mga LGUs to have one. Naglilink pa sila sa mga provincial government. So, mahirap i-maintain. So, yun na yung naging rason kung bakit meron tong ating FDPP portal. Okay. Sa ating iba, in addition to sige, that, ma'am. we also try to continue reaching out to the LGUs, which really are meeting this type of difficulty, if only to be compliant with the full disclosure policy, dahil nagiging hindering block na sa kanila in some of their developmental efforts. Okay. So, ang ginagawa namin actually sa office is, paano to, like for example, Batanes, ano bang matutulong natin? Wala silang internet connectivity doon. So, ang ginagawa namin through Maybel, sabi namin kay Maybel, mag-effort ka, anak. Wawa naman sila.
Kahit nag-e-effort sila, hindi sila ma-access dahil wala nga, how could they be compliant? Pupunta pa sila sa Manila, punta sila sa Tugigaraw para lang maka-access ng internet Para lang connection. mag-post. Okay. And then doon sa Basco mismo, fluctuating siya, di ba? Oo. So ang ginagawa namin is we have to reach out really. And ginagawa namin, hindi naman lang sa Batanes. So ang gawain na namin ngayon is, if only to ensure na the compliance would be, padala na ninyo sa amin yung yung soft copy. Kami nang magpapadala. Ganun ang ginagawa namin para lang sa ganun. Magiging Matulungan. compliant Oo. nila sila. Because we also recognize na nag-e-effort sila. However, wala silang magagawa because of the internet connection in the area. Okay. So yun. Last 2 questions na siguro, si kasamang TJ. Good morning, ma'am. Ma'am, dito sa Cagayan, meron po tayong 28 LGUs saka 29, no? Including Tuguegarao City. Ilan po dito yung nakamit na yung SGH po natin o yung mga pinapatupad ng DILG? For the SGH, dun sa round 1, we have 8 noong round 1. But continuous kasi yung assessment din dito. For round 2, pumasok yung 20 LGUs. So nadagdagan siya. It's 28. 28 na rin. So 28 LGUs in Cagayan yung naging SGH recipient po natin. So isa lang. So malaking po yung improvement po, ma'am. Ano? Oo, Isa lang ang hindi pumasa. Ano po yung isa, ma'am? Can you reveal the one, ma'am? Kasi 29 meron tayo. Hindi. Meron kami mga communications na kasi na for the provincial office. So, sila na po yung nagbababa doon. So, and we're helping these LGUs na to become compliant din. Kagaya nung pagpasok nitong SGLG, wala talagang iwanan sa mga LGUs. So, lahat ng aming interventions, talagang pino-pour out din po namin for them para umarangkada na rin sa kanilang performance. May particular area o criteria po na bumagsak o kaya naging negatibo? Actually, ang main dyan is yung sa posting on the FDP portal, yung kanilang mga financial documents. So malamang yung isa, siya yung kumbaga parang walang internet connectivity din hanggang sa ngayon. Medyo hirap pa rin. Baka. Pero I don't know the reason behind kung ano po yung naging problema regarding po dun sa uploading nila. So, we have to look into that. Kaya ngayon po, tinutulungan po namin lahat ng LGUs na yan so that pasok pa rin po sila dito sa ating SGLG project. Okay. So, ayan, wala nang ibang katanungan from sa ating mga media practitioners siguro. So, for now, alamin natin ang mensahe ni Ma'am Consuelo Castañeda para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At kung meron pa tayong hindi po na-discuss doon sa part ng SGLG, Ma'am, message niyo po. Yeah, thank you very much, Oliver. And in closing, I would just like to expound further, on the SGLG criteria for the guidance of the local government units. Because from here, we'll be proceeding to Manila and fly for Batanes early tomorrow morning because we are now going to start assessment for the SGLG for the province. Dahil the composition of the regional assessment team for the province will be chaired or led by the assistant regional director. Tapos ako si Maybel at isang CSO. What's important here, I would like to stress that this will be an objective assessment because it will not merely be an assessment coming from the DILG, but we make sure that we get, we will be in partner with a CSO, civil society organization representative, selected one, who is knowledgeable on the areas, on some areas of the 6 core areas that we are going to assess. So, pupunta kami doon and we'll take off for Batanes. So, would like to emphasize here that along the 6 areas, particularly one of the 3 core areas where we have the good financial housekeeping, we'll be looking into the unqualified or qualified COA opinion,
the full compliance with the full disclosure policy. So ito yung mga major indicators with other subcomponents, of course. Now, for the other core area, and that is the disaster preparedness, we look into as to whether the LGU is a GAWAD, Kalasag National Awardee. If not, then they must have been able to put up a structure, a system, plan, and budget for disaster preparedness, such as the early warning system, evacuation centers, search and rescue operations, medical and psychosocial support, and peace and security systems in the LGU. For the third core area, and that is on social protection, we will be looking into access to justice of the constituents, access to public health, support to education, privileged access for PWDs, senior citizens and pregnant women on frontline services, and also the representation of the basic sector in local decision bodies. Okay. So for the other essential assessment areas we're you must be, now we're going to assess all the three areas, essential areas, in addition to the three core areas. However, of course, we have to select the highest among the three essential as a component. So 3 plus 1, the 3 mandatory, and then the highest would be, that would already be the essential one selection. Okay, para naman maging fair. Okay, to give them the chance, of course. So with that, the essential ones for the business friendliness and competitiveness, some of the indicators would be it should be the LGU should be a PCCI and NCC top rank LGU, that they have their designated LAPO, their business permit licensing time and steps, they were able to put that up. And also for the environmental management rather, then they must have been able to put up system on solid waste collection, material recovery, and also the final disposal system nila. So for the peace and order, some of the one of the criteria would rather be adoption of the anti-criminality plan or the peace and order plan of the LGU. So ito yung mga criteria natin that will be the major criteria or indicators that the regional assessment teams will be looking into as we will be proceeding to the different local government units to assess their performance along these areas and also on their accountability and transparency performance level. So we just hope that with all of these strategies, all of these activities, programs of our department, this is not only our department, you as members of the community is also your department. Our good media practitioner members who are always had always been supporting us. No, it's also your department. So we hope that with all of these programs that the DILG is espousing, we shall be able to really help our local government units, attain what we call, if not, let's say, an excellent local governance, then probably something good. We'll try to raise the bar, just as what the good secretary Marro has been saying, that we need to raise the bar of excellence. We need to continue helping, continue capacitating the local government units, not for them, but more importantly, that which will benefit the less fortunate members of the society. In the end, kasi ang magiging beneficiary nito would be our people, the communities, our constituents. So that is our objective. We hope that by this new program, all the more we shall be able to espouse and imbibe into our local officials the practices of good local governance. So with that, thank you very much, Oliver. The members of the media who are with us, for giving us the opportunity to really relay again and to inform the public the programs of the DILG, especially so that we did not only tackle issues or concerns and the program implementation of the Seal of Good Local Governance, but also some other concerns such as the grassroots participatory budgeting for a better understanding of the local government units of our constituents, that this is their program, the less fortunate members of the society, so we need to support it. Okay, thank you very much, Madam Consuelo Castañeda. Thank you very much to kay Madam Maybel Anog, ang Local Government Operations Officer 5 ng Local Government Capability
Development Division ng Department of Interior and Local Government. So yan, napakarami nating natutunan. Hopefully sa ating mga local chief executives and sa iba pang mga lokal na opisyal at syempre sa kanila pong mga constituents, dapat napakinggan ho natin yun upang sa ganun alam nating makibahagi sa lahat po ng programa ng gobyerno na ibinabahagi po para po sa inyo pong kapakanan. Sa ngalan po muli ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Thank you very much and good day.